Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Joseph. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ka-Jojo. Hindi ko tunay na pangalan. 80 anyos na po ako sa kasalukuyang taon. Madalas ako nakikinig sa mga kwentong kababalaghan, lalo na sa mga tunay na naganap sa totoong buhay. Ako po'y nakatira sa Bukidnon, pero hindi ko nasasabihin ang mismong lugar kung saan nangyari ang karanasan kong ito. Nangyari ang bagay nito noong nasa edad 30 taong gulang pa lamang ako at malakas pa sa pagtugis ng mga aswang at masasamang elemento na nanggagambala sa iba't ibang mga baryo. Bago pa man ako maging albularyo, masasabi kong masaya at tahimik ang aking buhay. Ako ay simpleng magsasaka lamang na gumigising ng maaga para mag-araro at magtanim sa bukid. May asawa ako noon, si Maria, na siyang katuwang ko sa lahat ng bagay. Mahilig kaming magtanim ng iba't ibang gulay, prutas, sa aming mga maliit na lupain. Sa tuwing anihan, masaya kaming nagtitipon-tipon kasama ang aming mga kapitbahay para magtiwang. Masarap ang simpleng buhay, may halakhakan, kwentuhan at bayanihan. Isang araw, habang abala kami sa pagtatanim ng mais, napansin kong may kakaibang nangyayari sa aming lugar. Madalas na kaming nakakarinig ng mga kwentong may mga nilalang na naglalakad sa gabi, nanliligalik sa mga kabahayan. At hindi nagtagal, nagkaroon kami ng karanasan na nagpabago sa takbo ng aming buhay. Isang gabi habang kami ay natutulog, bigla na lamang kaming ginising ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ang isang anino na mabilis na lumipad papalayo. Kinabukasan, nalaman namin na ang kapitbahay naming si Mang Pedro ay napuruhan ng aswang. Matagal nang may mga ganitong kwento sa aming lugar, pero noon lamang ito naging totoo para sa akin. Dito nagsimula ang aking paglalakbay patungo sa pagiging isang albularyo. Hiningi ko ang tulong ng isang kakilalang manggagamot sa kabilang baryo. Tinuruan niya ako ng mga dasal, orasyon at mga ritual para labanan ng mga masasamang nilalang. Sa bawat paglipas ng araw, mas lalo ako nahasa sa aking kakayahan. Natutunan ko rin kung paano makilala ang iba at iba't ibang uri ng mga aswang at masasamang elemento. Sa kabila ng aking mga natutunan, hindi naging madali ang buhay. Dumating ang mga pagkakataong kailangan kong harapin ang mga nilalang na ito. Hindi lamang para sa aking pamilya, kundi para na rin sa buong baryo. Sa bawat laban, may mga pagkakataong nagtatagumpay ako. Meron din namang pagkakataong muntikan na akong sumuko. Pero sa bawat pagsubok, natututunan ko ang tunay na kahalagahan ng pagiging isang albularyo, ang pagtulong sa kapwa at ang pagbibigay ng proteksyon sa mga nangangailangan. Hanggang sa iniwanan ko ang aking asawa at lumayo ito sa aming baryo dahil palagi niyang sinasabi na nahihibang na ako. Sobrang nasaktan ako sa mga sinabi niya, pero hindi ko na lamang dinamdam ang bagay na yon, lalo pa nang dumating ang dilubyo sa aming baryo. Grabe naman, hindi na natahimik ang ating baryo. Palagi na lamang tayong ginagambala ng mga aswang. Pero tama ba nasisihin natin sila, gayong wala tayong sapat na ebidensya? Wika ni Canuel na agad na tinutulan ng mga kabaryo namin. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo, Noel? Hindi pa ba sapat ang mga iniwang bakas ng mga aswang para pagkinalaan natin sila? Wika naman ni Lorenzo na sinang-ayunan ng aming mga kabaryo. Kahit wala pang tiyak na ebidensya, hindi may tatangging may kakaibang pangyayari sa aming baryo. Halos gabi-gabi na lamang may naririnig kaming mga kaluskos at mga alulong na mga hayop na tila ba nagpapahiwatig ng panganib. Hindi nagtagal, nagsimula nang maglaho ang mga alaga naming hayop, mga manok, baboy at minsan pati mga kambing. Ngunit ang pinakamatindi ay ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao. Isang gabi habang natutulog kami, bigla kaming ginising ng malakas na sigaw. Agad kaming nagpunta sa bahay ni Aling Marta. Pagdating namin doon, tumambad sa amin ang nakakapangilabot na tanawin. Nakahandusay si Aling Marta sa sahig, wala ng buhay at puno ng malalalim na sugat ang kanyang katawan.
Ang kanyang muko'y tila pinaghati-hati ng matutulis na kuko. Ang mga mata niya'y dilat na tila ba nakakita ng sobrang nakakapangilabot na nilalang bago siya mamaalam. Sunod-sunod nang naganap ng mga ganitong krimen. Si Mang Tomas, na madalas namin kasama sa pag-aani, ay natagpo ang patay sa kanyang bahay. Ang kanyang katawan ay tila binugbog ng kung anong nilalang at ang kanyang leeg ay may malalim na sugat na tila kinagat ng mabangis na hayop. Minsan, sa gitna ng dilim, naririnig namin ang iyak ng isang sanggol na parang nawawala. Ngunit kapag sinundan mo ang tunog, wala kang makikitang bata, kundi mga bakas ng malalaking paa ng hayop na nagtutungo sa gubat. Hindi namin alam kung sino ang susunod na magiging biktima. Lahat kami ay balot na balot ng takot at pag-aalala. Bawat gabi, puno ng kaba. Kahit mga batay hindi na makatulog ng maayos. Palagi kaming handa. May mga itak, sibat, at mga dasal na patuloy naming binibigkas tuwing dumarating ang dilim. Isang gabi habang ako'y nagbabantay sa labas ng aming bahay, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila ba may dalang pangitain ng kamatayan. Mula sa likod ng mga puno, may nakita akong mga pulang mata na nakatingin sa akin. Agad kong kinuha ang aking itak at nagsimulang magdasal. Hindi nagtagal, narinig ko ang malalakas na yabag na papalapit ng papalapit. Tumayo ako ng matatag. Kahit alam kong maaari akong mapahamak. Sa gitna ng kadiliman, lumabas ang isang nilalang na hindi ko pa kailanman nakita. Ang kanyang katawan ay balot ng itim na balahibo at ang kanyang mga kuko'y matutulis at mahahaba. Ang kanyang muka ay may mga pangil na tila sa isang mabangis na hayop at ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit. Alam kong ito na ang aswang na matagal na naming kinatatakutan. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak at sinugod ang nilalang. Naglaban kami ng matindi. Ang bawat sugat na natatamo ko'y nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at tapang. Alam kong hindi ko ito magagawa ng mag-isa, kaya't sumigaw ako upang humingi ng tulong. Narinig naman ako ng mga kabaryo at hindi nagtagal, dumating sila upang tulungan ako. Habang patuloy ang laban, nararamdaman ko ang hindi may paliwanag na puwersa sa aking loob. Parang may nagbigay sa akin ng dagdag na lakas upang labanan ng nilalang na ito. Sa wakas, nagawa naming mapatras ang aswang. Ngunit alam naming babalik pa ito. At sa bawat gabing dumaraan, alam naming hindi pa tapos ang aming laban. Sa bawat pagpaslang na nagaganap sa aming baryo, mas lalong lumalakas ang determinasyon na protektahan ng isa't isa. Hindi namin alam kung kailan matatapos ang dilubyong ito. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Hindi kami susuko. Patuloy kaming magbabantay, magdarasal at lalaban hanggang sa huli naming patak ng dugo. Sa gitna ng patuloy na nagaganap na krimen sa aming baryo at sa pag-alis ng mga kaibigan at kapitbahay, nananatili ako sa aking pagtitiwala sa aking sarili at misyon na maprotektahan ang aming komunidad. Bagamat naiintindihan ko ang pangamba't pangangailangan ng iba na lumisan, hindi ko kayang talikuran ang aming mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Matapos ang pamamaalam ni Manuel at ng kanyang pamilya, dumating ang panahon na kailangan kong dobleng pagbutihin ang aking pagiging albularyo. Bawat araw ay binubuno ko ng pananalig at determinasyon na malampasan ng mga hamon na hinaharap namin. Sa bawat sandali ng katahimikan, masusi kong pinag-aaralan ng mga ritual, dasal, at orasyon na maaaring makatulong sa pagtanggap ng kapangyarihan upang labanan ang mga masasamang nilalang. Naglakbay ako sa iba't ibang lugar upang humingi ng tulong mula sa mga kakilalang albularyo at manggagamot. Tinanggap ko ang bawat aral at payo na ibinahagi nila at sa bawat pag-uwi, nilalapat ko kaagad ang aking natututunan sa paglutas ng mga misteryo at panganib sa aming baryo. Hindi ko alintana ang puyat at pagod dahil ang nasa isip ko lamang ay kapakanan ng aming komunidad. Sa bawat pagsasaliksik at pag-aaral, unti-unti ko nakukuha ang kumpiyansa sa aking sarili bilang isang albularyo.
Binigyan ko ng importansya ang bawat indikasyon at palatandaan ng pag-atake ng mga aswang at masasamang elemento. At sa bawat laban, lumalakas ang aking kagustuhang ipagtanggol ang aming baryo. Napagtanto ko na ang pagiging isang dalubhasang albularyo ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng mga ritual at dasal, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan at pagtitiwala sa ating mga kababayan. Dahil dito, laging bukas ang aking tahanan sa mga taong nangangailangan ng tulong, maging ng proteksyon. Sa bawat pasyente na dumadalaw, hindi ko lamang binibigyan ng lunas ang kanilang mga karamdaman, kundi pati na rin ang kapanatagan ng loob at pag-asa na may magagawa tayo upang labanan ang kasamaan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong tumitibay at tumatatag sa aking tungkulin bilang isang albularyo. Bagamat patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang at masasamang nilalang sa aming baryo, hindi ako titigil sa aking paglaban hanggang sa makamtan namin ng tunay na kapayapaan at kaligtasan para sa aming komunidad. Sa harap ng patuloy na pag-atake ng mga aswang at masasamang nilalang sa aming baryo, handa akong harapin ang anumang hamon at panganib. Nais kong ibahagi ang aking mga plano at hakbang na gagawin upang matugunan ng sitwasyon at magtagumpay laban sa mga kaaway ng aming komunidad. Una sa lahat, magtutulungan kami ng aking mga kabaryo at mga kaibigan upang palakasin ang aming depensa laban sa mga aswang. Magkakaroon kami ng mga pagsasanay at pagpaplano upang mapalakas ang aming kakayahan sa pakikipaglaban. Itataguyod namin ang pagbibigay ng kaalaman sa lahat ng aming mga kababayan tungkol sa mga senyales at paraan ng pagkilala sa mga aswang. Pangalawa, magpaplano kami ng mga estratehiya upang masugpo ang mga aswang sa kanilang pinanggagalingan. Susuriin namin ang mga posibleng lugar kung saan sila nagtatago at nag-aalaga ng kanilang mga biktima. Maglalagay kami ng mga patibong at traps upang mahuli ang mga ito at maiwasan ang pag-atake sa mga inosenteng mamamayan. Pangatlo, magtutulungan kami upang palakasin ang aming espiritual na pananampalataya at proteksyon. Magdaraos kami ng mga ritual at dasal upang mapalakas ang aming kapangyarihan laban sa kasamaan. Ihilingin namin ang tulong at gabay ng mga banal na puwersa upang patnubayan kami sa aming laban. Pang-apat, magsasagawa kami ng koordinadong pagtutulungan at pakikipagtulungan sa iba't ibang komunidad at mga manggagamot. Makikipagtulungan kami sa iba't ibang albularyo at sa mga eksperto sa mga paranormal at may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas magiging matatag at epektibo kami sa pagharap sa aming kalaban. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umaasa akong magiging matagumpay kami sa pagtugon sa hamon na ating kakaharapin. Ang aming determinasyon at dedikasyon na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa aming komunidad ang siyang magiging susi sa tagumpay laban sa mga aswang at sa mga panganib na nagbabanta sa aming baryo. Sa kabila ng aming mga paghahanda at plano, hindi namin nagawa ang aming layunin na dahilan ng pag-alis ng mga kabaryo namin. Nang mag-umpisa na silang magsialisan, naramdaman ko ang bigat sa aking puso, ngunit hindi ako nagpadaig sa pangamba. Sa halip ay nagpasya ako manatili at ipagpatuloy ang laban kahit na mag-isa. Isang gabi, habang ako'y nasa loob ng aming tahanan at nagmamasid sa paligid, bigla akong binigla ng pagdating ng mga aswang. Agad kong naisip ang aking mga kabaryo na lumisan na at hindi makakatulong sa akin sa oras ng mga pangangailangan. Gayunpaman, hindi ako nagpadaig sa takot at sa halip, nagtago ako sa ilalim ng aming altar upang maghintay ng tamang pagkakataon na makaligtas. Matapos ang ilang sandali, nakaramdam ako ng malamig na hangin na bumubulusok sa silid. Tumigil ang lahat ng aking paligid at naramdaman ko ang presensya ng mga aswang sa loob ng aming bahay. Hindi ko maitago ang aking takot, ngunit pinilit kong panatilihin ang pagiging kalmado at mag-isip ng paraan upang makatakas. Bigla akong sinurpresa ng isang grupo ng mga aswang. Hindi ko napigilang mapalakas ang aking paghinga habang sila'y lumalapit sa akin. Tila mga bantay,
na naghahanap ng kanilang mabibiktima. Sa kabila ng aking pagiging albularyo, alam ko mahihirapan akong labanan ng kanilang mga kapangyarihan at lakas. Dahil sa aking pagtakas, napasakamay nila ako at dinala sa kanilang teritoryo. Naramdaman ko ang mga kuko nila na tumutusok sa aking balat, ngunit hindi ako nagpadaig sa sakit. Sa halip pinilit kong manatili sa aking kalmado at mag-isip ng paraan upang makatakas mula sa kanilang pagkakahawak. Sa kabila ng aking pagiging bihag, hindi ko ibinigay ang aking pag-asa at determinasyon na makatakas at patuloy na labanan ng mga aswang. Sa aking isipan, nagplano ako ng mga hakbang na maaaring gawin upang makaligtas at muling makabalik sa aking komunidad. Ang aking pag-asa at pananampalataya ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na dumarating sa aking buhay. Sa pagkabihag ko sa teritoryo ng mga aswang, nararanasan ko ang kahindik-hindik na pagpapahirap mula sa aking mga kalaban. Dinadala nila ako sa isang madilim at nakakatakot na lugar kung saan may mga pintuan at bintana at sarado naman ng mahigpit. Nagpapatunay na kanilang kontrol ang kapaligiran. Sa simula pa lamang, pinapakita nila sa akin ang kanilang kapangyarihan at lakas. Binibigyan nila ako ng sariwang sugat at pasa at sinusubukan akong gulpihin. Ang kanilang mga galit na tingin at mga ngisi nagpapalubha sa akin ng takot. Ngunit sa kabila nito, hindi ko hinayaang magtagumpay sila sa kanilang layunin na patahimikin ako. Bilang isang albularyo, alam ko na kailangan kong manatiling matatag at magtatanggol sa aking sarili. Bagaman ang kanilang mga pananakot ay sumasalungat sa aking kalooban, hindi ko pinahihintulutan ang aking sarili na magpatangay sa takot. Sa halip, itinuon ko ang aking lakas ng loob na nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na labanan. Pinilit nila akong sumuko, ngunit hindi ko sila pinagbigyan. Sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman ko, nagpatuloy ako sa aking pagtangi at paglaban. Ang bawat sugat at pasa na kanilang ibinibigay sa akin ay nagiging paalala lamang ng aking pagiging matatag at determinadong lumaban. Hindi lamang nila ako pinapahirapan sa pisikal na paraan, kundi pati na rin sa emosyonal at mental na aspeto. Sinubukan nilang sirain ang aking pag-asa at kumpiyansa sa sarili, ngunit hindi nila ito nagawa. Sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, nanatili akong matatag sa aking paniniwala at layunin na makaligtas at magtagumpay. Sa bawat araw na lumilipas, ang aking paghihirap sa teritoryo ng mga aswang ay patuloy na nagiging mas malupit at mapanakit. Gayunpaman, hindi ko hinayaang ito'y magdulot sa akin ng pagkabigo. Sa halip ay nagbigay ito sa akin ng mas malakas na determinasyon na patuloy na lumaban at magtagumpay laban sa mga kaaway ng aming komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok at pagpapahirap na dinaranas ko sa teritoryo ng mga aswang, hindi ko pinapayagan ang sarili kong magpatalo. Sa bawat sandali na kagipitan, nagsusubikap akong ipakita ang aking tapang, determinasyon na labanan ng mga kaaway ng aming komunidad. Una sa lahat ay pinilit kong hanapin ang anumang pagkakataon na maaaring magbigay sa akin ng pagkakataong makatakas. Binantayan ko ang aking mga bantay, nagmamasid ng kanilang mga kilos at pagkakataon na maaaring gamitin upang makalaya. Sa pamamagitan ng aking pagiging mapanuri at mapanakot, nakahanap ako ng butas sa kanilang seguridad at nagawa kong makatakas. Sa mga mapanglaw na lugar kung saan ako nagtago, nagsimula akong magplano para sa aming susunod na pagtutunggali sa mga aswang. Nalaman ko na kailangan kong maging masanda at mas malakas sa aming laban. Sa bawat araw ng aking pananatili sa lihim na lugar, nilalabanan ko ang takot at kaba sa pamamagitan ng pagpapalakas ng aking espiritu at katawan. Una, naglaan ako ng panahon upang pag-aralan ng mga kalakasan at kahinaan ng mga aswang. Sa pamamagitan ng aking kaalaman sa mga ito, nagawa kong magplano ng mga estratehiya at taktika na maaaring magdulot ng kahinaan sa kanilang panig. Isinagawa ko rin ang pagsasagawa ng mga ritual at dasal upang hilingin ng patnubay at lakas mula sa mga banal na puwersa. Dagdag pa roon, nag-ipon ako ng mga kagamitan at sandata
na maaaring maggamit sa aming laban. Pinagbuti ko ang aking paggamit sa mga alahas at kagamitan ng albularyo at siguraduhin na handa akong harapin ng anumang uri ng panganib. Isinama ko rin ang aking mga kaibigan at mga taong may karanasan sa pakikipaglaban-laban sa mga aswang upang maging katuwang sa aming misyon. Sa bawat sandali ng paghahanda, hindi ko kinalimutan ang aking layunin at determinasyon na matalo ang mga aswang at maibalik ang kapayapaan ng aming komunidad. Sa bawat orasyon at ritual na aking isinasagawa, mas lumalakas ang aking loob at tiwala sa sarili. Alam kong hindi madali ang laban na haharapin namin, ngunit handa akong ibigay ang lahat para sa aming tagumpay. Nang dumating ako sa kuta ng mga aswang, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba at tensyon ng aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, hindi ko pinahihintulutan ng takot na magdikta sa aking mga galaw. Tiyak ako sa aking layunin at handa akong harapin ang anumang hamon na ipapaharap sa akin. Sa pagpasok sa kuta, napagtanto ko ang kanilang lakas at kahandaan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Bagamat mag-isa lamang ako, hindi ako nagkatubiling lumaban. Ang bawat hakbang na aking ginawa'y puno ng determinasyon at pag-asa na sa wakas, matatalo ko ang mga aswang at magtatagumpay ako sa aking misyon. Ngunit sa kabila ng pagsisikap at determinasyon, hindi ko inaasahan ng mga aswang ay handa at maingat na nagbabantay. Napansin ko ang kanilang mga gwardiya bago pa man mapalapit sa kanilang sentro. Agad nila akong sinugod, inatake at nagdulot ng pagkadismaya at bigong laban. Sa gitna ng matinding labanan, napagtanto ko na kailangan kong umatras at magplano ng mas mabusising epektibong estratehiya. Tinangka akong pigilan ang kanilang mga atake, ngunit sa kabila ng aking mga pagsisikap, hindi ko na kayanang mapanatili ang aking pagiging matatag. Nahulog ako sa kanilang kamay, iniharap sa kanilang pinuno na puno ng galit at pagkapanalo. Kahit na mabigat ang aking dibdib sa pagkabigo, hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa aking puso at isipan, ang hangaring mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa aming komunidad ay patuloy na nagniningning. Sa kabila ng pagkabigo ng aking unang pag-atake, hindi ko pinayagan ang aking sariling sumuko. Sa harap ng kanilang pinuno, hindi ako nagdalawang isip na ipakita ang aking determinasyon na labanan sila. Dumaban ako na may buong lakas at tapang, handang ipagtanggol ang aking prinsipyo at ang aming komunidad. Na makipaglaban ako sa kanilang pinuno, nararamdaman ko ang bigat ng laban. Ang kanilang pinuno ay puno ng lakas at kapangyarihan at ang kanyang mga galaw ay puno ng giting at tapang. Gayunpaman, hindi ako nagpadaig sa kanyang mga atake. Sa halip, itinuloy ko ang aking paglaban ng may determinasyon at pag-asa sa aking puso. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng aking matapang na pagsalakay, hindi ko na kayanang talunin ang kanilang pinuno. Sa gitna ng aming laban, ako'y muli nilang binalot at binitbit pabalik ng kanilang bilangguan. Doon, ako'y hinulit binitiwan sa isang malalim at madilim na silong kung saan ang aking mga kapangyarihan ay unti-unting bumabawi at ang aking lakas ay unti-unting bumabagsak. Nahulog ako sa kahinaan at pagkadismaya at halos pumanaw sa ilalim ng kanilang pangaalipusta at pagpapahirap. Ang bawat sandali ay puno ng sakit at paghihirap at ang aking pag-asa ay unti-unting nawawala. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pinayagan ang sarili kong mawala ng pag-asa. Sa bawat hininga, sa bawat tibok ng aking puso, ang aking determinasyon na magtagumpay ay patuloy na nagliliyab. Sa kabila ng aking pagkakabilanggo at pagkadismaya, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, habang ako'y nasa bilangguan, ang aking mga kabaryo hindi nawalan ng pananalig sa akin at sa aking mga kakayahan bilang isang albularyo. Nagtulungan sila upang hanapin ang pinakamahusay na manggagamot sa aming lugar. At sa wakas ay natagpuan nila ang isang magaling na albularyo na handang magbigay ng tulong. Nang malaman ng aking mga kababaryo ang aking kalagayan, sila'y nagtungo kaagad sa albularyo upang humingi ng tulong. Hindi sila nagdalawang isip na pumunta
at humingi ng tulong mula sa isang eksperto sa paranormal na may kakayahan at kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang kanilang determinasyon at pagkakaisa ay nagpalakas ng aking loob at pag-asa sa kabila ng aking kahinaan. Sa tulong ng magaling na albularyo, ang aking mga kabaryo ay nakahanap ng paraan upang makalabas ako sa aking pagkakabilanggo at mapanumbalik ang aking lakas at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan at pagkakaisa, napagtagumpayan nilang buhay ng aking pag-asa at magdala ng liwanag sa madilim na yugto ng aking buhay. Sa kanilang suporta at pagmamahal, ang aking loob ay nagniningning muli at ang aking determinasyon na labanan ng kasamaan ay mas lalo pang lumalakas. Handa akong bumangon at harapin ang anumang hamon na ihaharap sa amin, na may tiwala sa aking mga kabaryo at sa aking sarili. Ang aming pagkakaisa at determinasyon ay magiging susi sa aming tagumpay laban sa mga aswang na nagpapanumbalik ng kapayapaan at kaligtasan ng aming komunidad. Sa pamamagitan ng tulong ng magaling na albularyo at pagkakaisa ng buong komunidad, matagumpay naming nadala ang laban sa mga aswang. Pinilit naming sugpuin ang kanilang mga puwersa at nagawa naming itaboy sila palayo mula sa aming baryo. Ngunit kahit kami nagtagumpay sa aming mga laban, hindi namin naubos ang lahat ng mga aswang. Sa kabila ng aming tagumpay, alam namin na ang laban sa kasamaan ay hindi nagtatapos doon. Ang mga aswang ay patuloy na naghahanap ng pagkakataon upang muling magasik ng lagim at pangamba sa aming komunidad. Ang aming tagumpay ay isa lamang bahagi ng laban at kami ay nagbabantay at handang kumilos kung kinakailangan upang protektahan ang aming baryo mula sa anumang panganib na maaaring dumating. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa, patuloy kami nagiging bantayog at magiging handa na kumilos sa anumang oras ng pangangailangan. Ang aming mga laban sa kasamaan ay magiging patuloy na paalala sa amin na ang pagkakaisa at determinasyon ay mahalaga sa pagtanggap ng tagumpay. Sa bawat hakbang na aming gagawin, ipinapakita namin ang aming pagmamahal at pagmamalasakit sa aming komunidad na patuloy na maglilingkod at magtataguyod ng kapayapaan at kaligtasan para sa lahat. Sa kabila ng aming pananatili sa kalayaan at pananatiling alerto, hindi namin inaasahan na patuloy pa rin ang pagbabanta ng mga aswang sa aming komunidad. Sa lihim at hindi napapansin ng marami, ang mga aswang ay unti-unti na nagpapalakas at nagpaplano ng kanilang paghihiganti laban sa amin. Sa kanilang likas na kapangyarihan at kaharian ng dilim, nagtayo sila ng lihim na kampo at tahanan na nagbibigay sa kanila ng tagong pwesto para magplano at magtungo sa kanilang misyon. Ang kanilang pagpaplano ay puno ng pumumuno at diskarte upang masugpo kami nang hindi namin inaasahan. Ang kanilang mga tagapagmasid ay hindi nagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Nagtatago sila sa likod ng mga ordinaryong tao at sumusunod sa aming mga kilos at galaw. Sa bawat pagkakataon, sila ay nagbabantay at nagmamasid. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali upang isagawa ang kanilang pag-atake. Sa kanilang pagpaplano ng ganti, ang mga aswang ay nagpapakita ng kanilang determinasyon at galit. Handa silang gumamit ng lahat ng kanilang kapangyarihan at kaharian upang muling maghasik ng takot at pangamba sa aming komunidad. Ang kanilang pagpaplano ay nagpapakita ng kanilang matinding determinasyon na makamit ang kanilang layunin at bawiin ang kanilang nawalang kapangyarihan. Sa harap ng banta ng mga aswang na ito, kailangan naming maging handa at magkaisa upang harapin ang anumang hamon na kanilang ihaharap sa amin. Hindi kami magpapatalo sa takot at pangamba. Sa halip ay kami magiging mas matatag at determinado na ipagtanggol ang aming komunidad laban sa anumang uri ng kasamaan. Hindi ko noon alam ang gagawin, Sir Joseph. Mabigat sa akin ang makitang unti-unting namamatay ang aking mga kabaryo, pero noong mga panahon na yon ay hindi pa sapat ang aking kakayahan para sugpuin ang kasamaan, at tanging alam ko lamang ay pagnanais na maibalik ang kapayapaan sa aming baryo. Sa panahong iyon, hindi ko alam kung anong klaseng hakbang bang dapat kong gawin.
Ang aking puso ay nababalot ng lungkot at pangamba habang unti-unti kong namamalas ang pagkawala ng aking mga kabaryo sa kamay ng kasamaan. Sa kabila ng aking kagustuhan na makapigil sa pagdurusa at panganib, tila kulang pa ang aking kaalaman at kakayahan upang labanan ng kasamaan na naglilipana sa aming baryo. Nakaramdam ako ng pagkabahala sa kalagayan ng aking mga kababayan, ngunit hindi pa noon alam kung paano ko sila matutulungan. Ang tanging nais ko lamang ay maibalik ang kapayapaan at kaligtasan sa aming baryo, ngunit ang aking kakayahan at kaalaman ay hindi pa sapat upang masugbo ang mga puwersa ng kadiliman. Sa kabila ng aking kakulangan, hindi ako nagdalawang isip na tumindig at lumaban para sa aming komunidad. Bagamat mahina pa ang aking mga kakayahan, ang aking determinasyon at pagmamahal sa aking kapwa ay nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang aming mga kalaban. Sa kabila ng takot at kaba, nagdesisyon akong sumugod sa kuta ng mga aswang, handang ibuwis ang aking buhay alang-alang sa aming mga kababayan at sa pangarap na maibalik ang katahimikan sa aming baryo. Ngunit sa gitna ng aming labanan, sa kabila ng aking tapang at determinasyon, kami ay natalo at iniwan sa gitna ng gubat. Ang aming lakas ay hindi sapat upang makapantay sa lakas ng kadiliman na aming kinakaharap. Sa pagkatalo na iyon, ang aming mga pangarap at hangarin ay maaaring maglaho. Ngunit hindi ang aming pag-asa at ang pagmamahal sa aming komunidad. Nawalan ako ng malay matapos matamo ang malalim na sugat mula sa mga aswang, at nang idilat ko ang aking mga mata, isang hindi pamilyar na lugar ang aking nakita. Sa totoo lamang ay inaakala ko na patay na ako, pero bigla na lamang nagsalita ang isang matandang lalaki sa aking tabi. Mahaba ang balbas at maraming suot na agimat sa buong katawan. "Kumusta ang pakiramdam mo, iho? Nakita kita sa gitna ng gubat na walang malay, kaya dinala kita dito sa aking bahay upang gamutin. Ako nga pala si Erning, isa akong albularyo." Sa pagkakataong yon, natagpuan ko ang aking sarili sa pangungulila at pagkalito sa isang hindi pamilyar na lugar. Ngunit ang aking kalituhan ay mabilis na napalitan ng kaginhawahan at kapanatagan nang makilala ko si Tatang Erning, isang marunong na albularyo na nag-alaga sa akin. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at karanasan, sinimulan ni Tata Erning na turuan ako ng mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tinuruan niya ako ng mga ritual at dasal na maaaring gamitin upang maprotektahan ang aking sarili laban sa kasamaan, pati na rin ang mga orasyon at agimat na maaaring magbigay ng lakas at kapangyarihan sa akin. Sa bawat araw na aming pinagsasama, lalo ko nauunawaan ang kahalagahan ng pagiging maingat at handa sa anumang panganib. Tinuro ni Tata Erning ang kahalagahan ng pagmamasid at pag-iingat sa paligid, pati na rin ang mga pamamaraan upang masupil ang mga aswang at ang iba pang mga kaaway sa aming komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming mga pagtuturo at paghahanda, hindi maiwasan ang pagsubok at panganib na aming haharapin. Ang pagiging isang mandirigma laban sa kasamaan ay hindi madaling gawain. Sa bawat araw ay sumasailalim sa matinding pagsasanay at pagsubok na nagtuturo sa akin ng katatagan at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at patuloy na pag-aaral sa ilalim ng gabay ni Tatang Erning, unti-unti kong natututunan na harapin ang anumang hamon na ihaharap sa akin. Ang kanyang mga aral at payo ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob at tiwala sa aking sarili sa gitna ng mga mapanganib na sitwasyon. Sa huli, ang aking pagkatuto at pag-aaral sa ilalim ni Tata Erning ay hindi lamang nagturo sa akin ng mga bagong kaalaman at kasanayan sa pakikipaglaban sa mga aswang, ngunit pati na rin ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtulong sa kapwa sa panahon ng pangangailangan. Ang kanyang mga aral ay nagbibigay sa akin ng patnubay at gabay sa landas ng aking paglalakbay bilang isang mandirigma laban sa kadiliman. Sa pamamagitan ng mga aral at patnubay ni Tatang Erning, unti-unti ko natututunan ng mahalagang aspeto ng pagiging isang mandirigma laban sa kasamaan. Ang bawat araw ay puno ng pagsubok at panganib,
Ngunit sa bawat pag-atake at laban, mas lumalakas at mas lumalawak ang aking kaalaman at kakayahan. Isa sa pinakamahalagang aral na natutunan ko mula kay Tatang Erning ay ang kahalagahan ng pagiging handa at mapanuri sa paligid. Tinuruan niya akong palakasin ang aking pagmamasid at sa mga palatandaan ng panganib, pati na rin ang mga pamamaraan upang makilala at labanan ng mga kaaway. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagtuturo, natutunan kong mahalin at pahalagahan ang bawat sandali ng buhay, sapagkat ito ang pinakamahalagang yaman na maaari nating mapagtagumpayan laban sa kadiliman. Binigyan niya ako ng pag-asa at lakas ng loob na labanan ang anumang uri ng panganib. Batid na ang aming layunin ay mas mataas kaysa sa anumang hamon na aming haharapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming paghahanda at determinasyon, hindi namin maaaring iwaksi ang posibilidad ng pagkatalo at panganib. Ang pakikipaglaban-laban sa mga aswang ay lagi may kasamang peligro at sakripisyo. Ngunit sa bawat pagtutol at pagtanggi, kami ay nagpapatuloy sa aming misyon upang ipagtanggol ang aming mga komunidad at aming mga minamahal. Sa bawat laban at tagumpay, ang aking pagkakatuto mula kay Tata Erning ay palagi nagbibigay ng inspirasyon at gabay sa akin. Ang kanyang mga aral ay nagtuturo sa akin ng katatagan at determinasyon na kailangan upang patuloy na harapin ang mga hamon at pagsubok sa buhay. At sa bawat hakbang na aming gagawin, kami ay magpapatuloy na magtataguyod ng kapayapaan at karunungan sa aming mga komunidad. Handa na harapin ang anumang uri ng panganib na dumating sa aming landas. Matapos ang mga araw ng paghahanda at pagtuturo mula kay Tata Erning, dumating ang oras na muli kami maghaharap-harap ng mga aswang. Ang aming komunidad ay handa na sa anumang pag-atake at maaaring dumating mula sa mga nilalang ng dilim. Sa ilalim ng aming pagtutok at determinasyon, hindi nagtagal ay dumating ang mga aswang sa aming baryo. Handa na sa kanilang paghihiganti at pagpapahirap sa aming mga kababayan. Sa aming palitan ng salita, ramdam namin ang kanilang galit at pagkasuklam sa amin. Ngunit hindi kami nagpapatinag. Kami ay handang ipagtanggol ang aming baryo at mga mahal sa buhay. Nagsimula ang laban sa isang mainit na sagupaan sa pagitan ng aming mga mandirigma at mga aswang. Ang aming mga sandata ay hindi lamang ang mga espada at sibat, kundi ang aming determinasyon at tapang na ipagtanggol ang aming komunidad. Sa aming paglaban sa mga aswang, hindi lamang ang lakas ng aming sandatang nagtagumpay, kundi pati na rin ang aming mga pamamaraan at kaalaman na aming natutunan mula kay Tatang Erning. Unay pinag-igting namin ang aming pagmamasid at pagbabantay sa mga kilos ng mga aswang. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang mga galaw at pamamaraan, nakahanap kami ng mga pagkakataon upang masupil sila at maiwasan ang kanilang mga atake. Pangalaway, gumamit kami ng mga espesyal na ritual at dasal upang maprotektahan ang aming sarili laban sa kanilang kapangyarihan. Tinutukan namin ang aming mga dasal at orasyon upang palakasin ang aming katawan at espiritu na nagbibigay sa amin ng lakas upang labanan ng mga aswang. Pangatloy, gumamit kami ng mga espesyal na agimat at anting-anting na nagbibigay sa amin ng proteksyon laban sa kanilang mga kapangyarihan. Ang aming mga agimat ay nagbibigay sa amin ng kumpiyansa at seguridad na hindi kami magiging biktima ng kanilang mga tinuturing na mabangis na lakas. Panghuli, nagtulungan kami bilang isang komunidad upang labanan ng mga aswang. Sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas nagiging epektibo kami sa paghadlang sa mga atake ng mga aswang at sa pagtatanggol sa aming mga sarili at sa aming mga kapwa. Sa bawat sandali ng aming laban, ang aming determinasyon at pagkakaisa ang nagdala sa amin sa tagumpay. Sa pamamagitan ng aming mga pamamaraan at kaalaman, pati na rin ang aming pananampalataya at pag-asa, kami ay matagumpay na nagtagumpay laban sa mga aswang at nagdala ng kapayapaan at kaligtasan sa aming komunidad. Sa bawat pag-atake ng mga aswang, kami ay nagtutulungan at nagbibigay ng lakas upang labanan sila. Ang aming laban ay puno ng mga sigaw at hiyawan. Ngunit sa kabila ng aming pagod at hirap, hindi kami nagpapatinag.
Kami ay nagkakaisa't nananatiling matatag, handa na harapin ang anumang hamon na ibinibigay sa amin ng mga nilalang ng kadiliman. Sa dulo, sa aming sama-samang pagkilos at pananampalataya, kami ay matagumpay na nagtagumpay laban sa kanila. Ang aming baryo na iwasan mula sa panganib at kami ay nagtagumpay na ipagtanggol ang aming mga minamahal mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ngunit kahit sa tagumpay na ito, alam namin na ang laban-laban sa kasamaan ay patuloy pa rin. Kami ay handang patuloy na magbantay at ipagtanggol ang aming komunidad laban sa anumang uri ng panganib na maaaring dumating. Ang aming tagumpay ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang aming paglalakbay sa landas ng pagkakaisa, katatagan at karunungan. Nagpatuloy kami sa aming buhay at naibalik ang kapayapaan sa aming baryo. Inakala ko na tapos na ang aking misyon, ngunit isang araw, bigla na lamang dumating sa buhay ko ang aking dating asawa. Nakalod ito sa paanan ko at humihingi ng tulong upang iligtas ko daw ang kanyang mga magulang sa kamay ng mga tiktik doon sa kanilang lugar. Ang pagdating ng aking dating asawa sa aking bahay ay isang hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng kaba at pagtataka sa aking puso. Sa kabila ng aming paghihiwalay, hindi ko maiwasang maramdaman ng pag-aalala at pagmamahal pa rin sa kanya. Nang makaharap ko siya, kitang-kita ko ang takot at desperasyon sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin ang nakakabahalang sitwasyon sa kanilang lugar kung saan ang kanyang mga magulang ay nasa panganib mula sa mga tiktik. Mga mapanligaw na nilalang na kilala sa kanilang karahasang pambabae. Kahit na kami hiwalay na, hindi ko pa rin kayang tumanggi sa kahilingan ng aking dating asawa na tulungan ang kanyang mga magulang. Ang kanyang pakiusap ay nagdulot sa akin ng pagkakataon upang ipakita ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa-tao. Sa kabila ng banta at panganib, hindi ako nagdalawang isip na tanggapin ang hamon na ibinigay nito sa akin. Sa tulong ng aking dating asawa ay nagplano kami ng mga hakbang upang iligtas ang kanyang mga magulang mula sa kapahamakan. Nagsimula kaming maghanda ng mga pang-agimat at mga ritual na magbibigay sa amin ng proteksyon laban sa mga tiktik. Sinimulan namin ang aming pag-iimbestiga at pagmamasid sa mga kilos ng mga mapanligaw na nilalang upang makahanap ng mga paraan upang labanan sila at iligtas ang mga inosenteng biktima. Sa aming pagkakaisa at determinasyon, nagtungo kami sa lugar ng mga tiktik, handang harapin ang anumang panganib na maaaring dumating sa amin. Ang pag-ibig at pagmamahal sa aming kapwa ang nagdala sa aming misyon upang ipagtanggol ang mga inosente at makabalik ng payapa ang kanilang lugar. Sa aming pagtungo sa teritoryo ng mga tiktik, hindi namin nalintana ang banta ng peligro at takot. Ang aming layunin na iligtas sa mga magulang ng aking dating asawa ay nagbibigay sa amin ng lakas at determinasyon na harapin ang anumang hamon ng aming haharapin. Nagsimula kaming maglakbay patungo sa lugar ng mga tiktik, handa na harapin ang anumang uri ng panganib na maaaring dumating sa amin. Sa aming paglalakbay ay nagdala kami ng mga agimat at sandata na nagbibigay sa amin ng proteksyon laban sa kapangyarihan ng mga mapanligaw na nilalang. Sa pagdating namin sa lugar nila, hindi namin agad nakita ang kanilang mga presensya, ngunit sa pamamagitan ng aming mga espesyal na pamamaraan at pagmamasid at pag-iingat, natagpuan namin ang kanilang mga tahanan at mga tagumpugad. Sa tulong ng aming mga ritual at agimat, sinimulan namin ang aming laban-laban sa mga tiktik. Ang bawat sandali ng aming laban ay puno ng tensyon at kapasyahan, ngunit hindi kami nagpapatinag. Sa bawat galaw at atake ng mga tiktik, nagtutulungan kami upang masupil sila at iligtas ang mga inosente. Sa aming palitan ng salita at laban, nakita namin ang kanilang pag-aalab at determinasyon na ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. Ngunit sa kabila ng kanilang lakas, hindi kami nagpapatalo. Kami ay nagkakaisa at nananatiling matatag, handa na ipagtanggol ang mga inosente at ibalik ang kapayapaan sa kanilang lugar. Sa huli, matapos ang matinding laban, kami ay nagtagumpay na makamit ang aming layunin na iligtas ang mga magulang ng aking dating asawa. Ang aming tagumpay ay nagdulot ng kasiyahan at pasasalamat
Ngunit patuloy kami nagbabanday at nagmamasid, handang kumilos sa anumang panganib na maaaring dumating sa hinaharap. Ang aming laban sa kasamaan, ay patuloy na paalala sa amin ng pagkakais at determinasyon ay ang susi sa tagumpay laban sa anumang uri ng kapamakan. Sa tagumpay ng aming misyon at pagkakaligtas sa kanyang mga magulang mula sa mga tiktik, hindi lamang ako nagpahayag ng pasasalamat. Ang aking dating asawa ay puno rin ng pasasalamat at pagpapahalaga sa aking tulong at suporta. Sa aming pagbabalik sa aming tahanan, sa ilalim ng kanyang matang puno ng luha at saya, humarap siya sa akin at mariing nagpasalamat. Sa bawat salita niya, ramdam ko ang pagpapahalaga at pasasalamat sa aming pagsasama at pagkakaisa sa gitna ng panganib. Hindi lamang yon, nagpakumbaba rin siya at mariing humingi ng tawad sa akin sa mga pagkukulang niya at sa kanyang mga desisyon sa nakaraan. Tinanggap ko ang kanyang paghingi ng tawad ng buong puso at may pangunawa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagkabuo ng isang bagong simula para sa aming dalawa. Ang aming pagkikita sa gitna ng panganib at pagsasama sa aming misyon na iligtas ang kanyang mga magulang ay nagdulot sa amin ng pagkakataong magpatawad at magbagong buhay. Sa pag-aali ng pasasalamat at paghingi ng tawad, nagtagumpay kami sa pagtanggap at pagpapatawad at nagsimula kami magtulungan at magmahalang muli. Ang pagpapatawad ay nagdala sa amin ng kapayapaan at pagkakaunawaan, at ito ang naging pundasyon ng aming bagong simula sa aming pagkakaisa at pagmamahalan. Kami ay handang harapin ang anumang pagsubok at hamon na aming haharapin sa hinaharap. Batid na ang aming pagsasama at pagkakaisa ay magbibigay sa amin ng lakas at lakas ng loob upang malampasan ng anumang uri ng mga pagsubok na aming haharapin. Sa pagitan namin ni Maria, ang tagumpay ng aming misyon at ang aming pagkakasama sa gitna ng panganib ay nagdulot ng isang bagong simula sa aming dalawa. Masayang masaya kaming nagsasamang muli, puno ng pagmamahalan at pag-unawa sa isa't isa. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa akin, at ako naman ay buong puso ring nagpahayag ng aking pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Sa aming pagkakataong ito, nagkaroon kami ng pagkakataon na ibalik at gawing mas malalim ang aming pagtitiwala at pagkakaisa. Sa pagbawi ni Maria ng kanyang mga pagkukulang at paghihingi ng paumanhin, hindi ko mapigilang maranasan ng isang napakalaking pagnanasa na tanggapin at yakapin siya. Ang kanyang pagpapakumbaba at pagpapakatotoo ay nagpatibay sa aming relasyon at nagdulot ng mas malalim na pagkakaintindihan at respeto sa isa't isa. Sa aming pagmamahalan at pangunawa sa isa't isa, napagtanto namin na ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang pagsubok ng buhay. Ang aming pagkakasama at pagkakaisa ay nagdulot ng ligaya at kasayahan sa aming mga puso, at ito'y nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa hinaharap. Sa pagkakataong ito'y ang aming relasyon ay nagdulot ng bagong pag-asa at bagong simula para sa aming dalawa. Sa aming pagmamahalan at pagkakaisa, handa kaming harapin ang anumang pagsubok na aming haharapin. Sa aming pagkakasama at pagmamahalan, nagtuloy-tuloy ang aming buhay na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Ang bawat araw ay puno ng mga magagandang alaala at masasayang sandali na nagbibigay ng ligaya at pag-asa sa aming mga puso. Nagtagumpay kami sa pagharap sa anumang hamon na dumating sa aming landas, sapagkat kami ay nagkakaisa at nagtitiwala sa isa't isa. Ang aming pag-ibig at pagkakaisa ay nagsisilbing gabay at lakas upang malampasan ang anumang uri ng mga pagsubok at hamon na aming haharapin. Sa bawat pagkakataon, pinaparamdam namin sa isa't isa ang aming pagmamahal at suporta. Ang aming pagsasama at pagkakaisa ay nagbibigay sa amin ng lakas upang harapin ang anumang uri ng pagsubok sa buhay. Sa paglipas ng panahon, ang aming pagmamahalan ay patuloy na lumalalim at lumalawak, at ito ang nagbibigay sa amin ng ligaya at kasiyahan sa bawat sandali ng aming pagsasama. Ang aming pagkakasama at pagmamahalan ay nagdulot ng bagong kahulugan at saysay sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng aming kaligayahan,
Isang hindi inaasahang pangyayari ang sumira sa aming katahimikan at kasiyahan. Ang aming anak ay biglang kinuha ng isang aswang na nagdulot ng matinding pagkabahala at pagkabigo sa aming mga puso. Si Maria, ang aking minamahal at ang aking asawa, ay naging biktima rin ng mga aswang. Ang pagkawala ng aming mga anak ay nagdulot ng matinding sakit at pagdadalamhati sa aming puso. At ang kanyang pagkaambag ay nagdulot sa amin ng mas matinding pangamba at takot. Sa gitna ng aming pagdadalamhati at pag-aalala, hindi kami nagpapatinag. Handa kaming gawin ang lahat upang iligtas ang aming anak at si Maria mula sa kapangyarihan ng mga ito, at ito ang nagbibigay sa amin ng lakas at determinasyon na ipagtanggol ang aming mga mahal sa buhay. Sa aming pagkakais at determinasyon, handa kaming harapin ang anumang uri ng panganib at hamon na aming haharapin sa aming pagtungo upang iligtas ang aming anak at si Maria mula sa mga aswang. Naglakbay kami ng may mabigat sa puso ngunit puno ng determinasyon at pag-asa. Hindi namin pinalampas ang anumang pagkakataon na maaaring magdulot ng impormasyon sa amin tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sa aming paglalakbay, aming isinagawa ang ritual at dasal na nagbibigay ng proteksyon at gabay sa amin sa gitna ng panganib. Ang aming mga agimat at espesyal na mga kagamitan ay aming inihanda upang labanan ng mga aswang at iligtas ang aming mga minamahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng aming paghahanda at determinasyon, ang mga aswang ay patuloy na nagpapahirap sa amin sa pamamagitan ng kanilang mga patibong at panlilinlang. Hindi sila nag-aatubiling gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang pabagsakin kami at pigilan ang aming misyon. Sa gitna ng aming laban, naubos ang aming lakas ng loob at ang pagkawala ng aming mga anak at ang panganib na nararanasan ni Maria ay nagdulot ng matinding pangamba at pag-aalala sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi kami sumuko. Sa pamamagitan ng aming pagkakais at determinasyon, patuloy pa rin kaming lumalaban. Handa kaming gawin ang lahat upang muling magkasama-sama at ibalik ang katahimikan at kaligayahan sa aming pamilya. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, ang aming pag-asa at pananampalataya ay patuloy na bumabalot sa amin. Batid namin na sa pamamagitan ng aming pagkakaisa at determinasyon, kami ay magtatagumpay sa aming misyon na iligtas ang aming anak at si Maria mula sa kapangyarihan ng mga aswang. Sa kabila ng matinding panganib at laban ng aming kinakaharap, hindi kami nawalan ng pag-asa na mailigtas si Maria at ang aking anak mula sa mga aswang na yon. Sa tulong ng aming mga kaalaman at kahandaan, sinimulan na namin ang aming paglusob sa kanilang kuta. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, bawat pagtutulungan at bawat dasal na aming isinasagawa, ang aming determinasyon ay lalong lumalakas at nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang patuloy na lumaban. Hindi kami nag-atubiling harapin ang mga aswang na yon. Handa kaming ibuwis ang aming mga sarili para sa kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Sa gitna ng aming paglalaban, ang aming determinasyon at pagmamahala ng siyang nagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga aswang at iligtas si Maria at ang aming mga anak. Hindi namin iniindang panganib at sakripisyo dahil ang aming pagmamahalan para sa kanila ay nangingibabaw. Nang makita namin silang nakapiit at nanganganib, walang pag-aatubiling pumasok kami sa teritoryo ng mga aswang. Ang aming mga puso ay puspos ng determinasyon na iligtas ang aming mga minamahal. Sa bawat galaw at aksyon, ang aming layunin ay maging malaya sila at mailigtas sa kapangyarihan ng kadiliman. At sa huli, ang pag-ibig at pagkakaisa ang siyang nagwagi laban sa kadiliman, nagdala ng kaligtasan sa aming mga minamahal at nagbigay ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang aming pagkakaisa at determinasyon ang nagdala sa amin sa tagumpay, at sa wakas, nakamit na namin ang aming layunin na iligtas si Maria at ang aming anak mula sa panganib. Ang kanilang kaligtasan ay nagdulot sa amin ng kaligayahan at kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng kahit na anumang uri. Sa pagkakataong ito'y aming pinatunayan na ang pag-ibig at pagkakaisa ay lagi magtatagumpay laban sa anumang uri ng kasamaan. Ang aming pagkakaisa at determinasyon ang nagbigay sa amin ng tagumpay at patunay na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pananalig sa isa't isa,
maaaring malampasan at labanan ang anumang uri ng pagsubok sa buhay. Ngunit kahit na ganon, ang mga aswang ay patuloy pa ring umaali-aligid, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang maghigantit magdulot ng mas matindi pang kapahamakan. Nakakaalarma ang aming sitwasyon dahil sa bawat sandali, maaaring maganap ang panibagong panganib na maaaring magdulot sa aming muli ng kapahamakan. Ang aming kaligtasan ay hindi patiyak at kailangan namin maging palaging handa at panatag sa gitna ng patuloy na banta mula sa mga nilalang na ito. Sa pagkakataong ito'y ang aming pagkakaisa at determinasyon ang nagiging mas mahalaga kaysa kailanman. Hindi namin pababayaan ang isa't isa at handa kaming harapin ang anumang uri ng panganib na maaaring dumating sa amin. Matapos ang lahat ng masasamang pangyayari, muling nabuo ang aking pamilya. Nagpakasal kami ni Maria at ipinagpatuloy ang masayang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at panganib na aming pinagdaanan, ang aming pamilya ay nabuo muli sa ilalim ng isang bagong simula. Ang pagpapakasal ko kay Maria ay nagdulot ng kasiyahan at pag-asa sa aming buhay at patuloy kaming nagtatagumpay sa pagtahak ng aming landas bilang isang masayang pamilya. Sa aming pagiging mag-asawa, ang aming pagkakaisa at pagmamahalan ay lalong lumalakas at lumalalim. Kami ay nagtutulungan at nagsusuportahan sa bawat isa, handa nang harapin ang anumang pagsubok na aming haharapin sa hinaharap. Ngayon, sa edad kong ito, masaya ako na naging bahagi ako ng mga kwentong kababalaghan ng aming lugar. Hindi man naging madali ang lahat, alam kong ginawa ko ang aking makakaya para protektahan ang aking pamilya at ang aming komunidad. Ang mga karanasang ito'y nagbigay sa akin ng lakas at tibay ng loob. Hanggang sa huling sandali, ang mga karanasang ito ay nagbigay sa akin ng hindi malilimutang mga aral at nagiging gabay ko sa bawat yugto ng aking buhay. Sa bawat hakbang na akin tinatahak, dala-dala ko ang karunungan at tapang na akin natututunan mula sa mga pagsubok na aking pinagdaanan. Kahit na ang buhay ay patuloy na nagbibigay sa akin ng mga hamon, handa akong harapin ito. Ang aking pamilya at komunidad ay patuloy na magsisilbing inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang aking mga laban at maging tanglaw sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Sa huling sandali ng aking buhay, buong pusong ihahandog ko ang aking sarili para sa kapakanan ng iba. Ang aking mga karanasang kababalaghan ay magiging alaala ng aking pagiging tapat sa aking tungkulin bilang tagapagtanggol ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inosenteng buhay. Sa bawat yugto ng aking buhay, tatangi-tangi ang mga alaala ng mga karanasang kababalaghan na nagpanday sa akin bilang isang tao. Sa tuwing tatampok ang gabi at ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, pagnanasa ako na mapatunayan na kahit na ang mga anino ng kadiliman ay kayang lampasan ng liwanag ng katotohanan at kabutihan. Sa paglipas ng panahon, akin dala-dala ang mga alaala ng aking mga ninuno at ang kanilang paniniwala sa espiritu ng kapwa at pagkakaisa. Sa bawat yakap ng karanasan, ang bawat hakbang ng pakikipagsapalaran, ako ay patuloy na naglalakbay na may tiwala sa aking sarili at sa mga aral na aking natututunan. Kahit na ang gabi madilim at ang landas ay puno ng mga pagsubok, patuloy ako maglalakbay na may dangal at tapang, handang harapin ang anumang hamon na magiging bahagi ng aking landas. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.